Ang konstelasyong The Shaman King ay nakatingin sa kanyang inkarnasyon gamit ang mga matang bakas ang matinding pagod. Dahil dito, magalang na nakiusap si Bok Sun Lee at hiniling kung maaari sana siyang tulungan. Ang konstelasyong sumusuporta sa kanya ay ang The Shaman King, ang ikalawang hari ng Shilya at isa ring makapangyarihang shaman. Ginamit nito ang pangalang Namhet Shashong. Bagamat isa siyang mataas na antas na konstelasyon, kilala siya sa bihirang pakikilahok sa mismong labanan. Sa halip, ipinagkaloob niya sa kanyang inkarnasyon ang isa sa kanyang pinakamakapangyarihang kakayahan na tinatawag na Invocation Right. Isa itong napakalakas na stigma na nagbibigay daan sa sinuman na makahiram ng isang kakayahan mula sa kahit anong konstelasyon. Sa madaling salita, ang matandang babaeng ito ay maituturing na isang buhay na Ganpyongui. Habang naghahanda, mayabang na sinabi ni Bok Sun Lee na titingnan muna nila kung kaninong kapangyarihan ang nararapat niyang hiramin sa pagkakataong iyon. Agad namang sumagot si Hajime Yamamoto na wala siyang pakialam kung kaninong kapangyarihan ang hihiramin nito, maliban na lamang kung ito ay mula sa isang fable na konstelasyon o mas mataas pa. Ngunit ngumisi lamang si Bok Sun Lee at tinawag siyang isang higanteng centipede. Sinabi pa nitong hayaan muna siyang magkwento. Dahil doon ay lalong nena si Hajime Yamamoto at nagtanong kung ano ba talaga ang sinusubukan nitong gawin. Hindi na hinintay ni Bok Sun Lee na matapos ang tanong ni Hajime Yamamoto at agad siyang nagsimulang magkwento. Noong unang panahon, ayon sa kanya, ay may isang maliit na nayon. Sa nayong iyon ay may nakatirang isang napakagandang dalaga. Napakabuti ng kanyang puso kaya bukas palad siyang nagbibigay ng pagkain sa anumang nilalang na pumapasok sa kanyang kusina, kahit pa sa maliliit na nilalang tulad ng mga pulaka. Nang marinig yun ni Dokya, may isang kwento siyang biglang naalala. Samantala, ipinagpatuloy lamang ni Bok Sun Lee ang kanyang salaysay. Ngunit dumating ang isang araw na ang mabait na dalagang iyon ay napiling aylay bilang sakripisyo sa halimaw na namumuno at nananakot sa kanilang nayon. Ang buong nayon ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng isang higanteng centipede. Hindi nagtagal ay dinala ang kaawa-awang dalaga sa tirahan ng napakalaking halimaw na iyon. Pagkarinig pa lamang ng bahaging iyon ng kwento ay agad na namutla si Hajime Yamamoto at pinatigil si Bok Sun Lee sa kanyang pagsasalaysay. Ngunit sa halip na tumigil, marahas nitong ibinagsak ang kanyang paa sa lupa. Dahil sa lakas ng pagkakatapak ay nabasag at gumuho ang lupa sa paligid. Kasabay nito ay nagsimulang lumaki ang kanyang mga kalamnan. Nang makita iyon, tuluyang natakot si Hajime Yamamoto. Agad siyang humingi ng kaunting oras at inutusan ang kanyang mga tauhan na pigilan ang matandang babae. Kailangan daw nila itong mapigilan sa anumang paraan dahil sigurado siyang ang kakayahang ginagamit nito ay nagmula sa isang napakalakas na sumusuportang konstelasyon. Ngunit hindi pa rin huminto si Bok Sun Lee at ipinagpatuloy ang kanyang kwento. Tinanong niya si Hajime Yamamoto kung alam ba nito kung ano ang sumunod na nangyari. Ayon sa kanya, may isang nilalang na dumating upang iligtas ang magandang dalaga mula sa higanteng centipede. At ang nilalang na iyon ay walang iba kundi ang palakang minsang pinakain ng dalaga. Kasabay ng mga salitang iyon ay biglang nagbago ang aura ni Prisoner number 406, Bok Sun Lee. Lalong lumaki ang kanyang mga kalamnan habang ang konstelasyong kanyang tinawag ay ang kwento ng palakang nagligtas sa dalaga mula sa isang higanteng centipede. Ang konstelasyong The Frog of Ogungwan ay agad na nagpakita at pinalaki ang kanyang katawan habang may nakaguhit na kas-iya siyang ngiti sa kanyang mukha. Dahil dito ay napaatras si Hajime Yamamoto. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nasasaksihan at napamura na lamang sa matinding pagkabigla. Sa mismong sandaling iyon ay biglang lumitaw ang dramatization sa paligid. Ito ang nagaganap kapag ang dalawang konstelasyong may malalim na kaugnayan sa isa't isa ay nagkakaharap. Dahil dito ay agad na nag-utos si Hajime Yamamoto sa kanyang mga tauhan na patayin ang matandang babae. Ang mga konstelasyong may mga tanyag na fable tungkol sa kanila ay nagiging mas makapangyarihan sa ganitong sitwasyon. Lalo silang lumalakas kapag ang kanilang kasalukuyang laban ay tumutugma mismo sa mga pangyayaring nakapaloob sa kanilang sariling fable. Sa isang iglap ay mabilis na dinakma ni Bok Sun Lee ang magkabilang braso ni Hajime Yamamoto. Dahil sa napakalaking lakas nito ay napasigaw na lamang sa takot si Hajime Yamamoto. Habang unti-unti siyang itinataas sa ere, tinanong siya ni Bok Sun Lee kung ano sa tingin niya ang susunod na mangyayari sa kwento.
Kasabay nito ay lumabas ang isang abiso. Ang Blue Flame of the Toad ay naibalik ang orihinal nitong lakas dahil sa epekto ng dramatization. Ang attack power ng Blue Flame of the Toad ay tumaas ng 300% dahil sila ay nasa ilalim ng stigma na Shikigami. Ibinuka ni Bok Sun Lee ang kanyang napakalaking bibig at nagsimulang mag-ipon ng kulay asul na apoy na enerhiya. Sa mismong sandaling iyon ay nanlamig sa matinding takot si Hajime Yamamoto. Ilang saglit lamang ang lumipas ay walang pag-aatubiling inilunsad ni Bok Sun Lee ang kanyang pag-atake, na tumama ng direkta sa mukha ni Hajime Yamamoto. Dahil sa napakalakas na kapangyarihan ng atakeng iyon ay agad niya itong napatay. Pagkatapos ng laban ay malamig na sinabi ni Bok Sun Lee na ang moral ng kwento ay huwag makipaglaro sa apoy. Dahil sa nangyari ay sabay-sabay na napasigaw ang mga tauhan ng kanilang pinuno. Kasabay nito ay lumabas ang isang abiso. Ang isang kilalang catastrophe ay bumagsak na. Ang catastrophe na si Hajime Yamamoto ay tuluyan ng bumagsak. Dahil dito ay nakatanggap si Bok Sun Lee ng 5,000 barya bilang gantimpala. Hindi nagtagal ay isa na namang abiso ang lumitaw. Ang epekto ng stigma na Shikigami ay tuluyan ng nawala dahil sa labis na paggamit ng mana. Dahil dito ay unti-unting naglaho ang kapangyarihang bumabalot sa katawan ng kalaban. Kasabay rin nito ay dahan-daang bumalik sa normal ang katawan ni Bok Sun Lee. Agad siyang nilapitan ni Dokya, at muli na namang lumabas ang isang abiso. Sila ni Bok Sun Lee ang may pinakamalaking ambag sa laban. Kasunod nito ay lumabas ang isa pang abiso. Ang karakter na si Bok Sun Lee ay nawalan na ng lahat ng kanyang kapangyarihan bilang isang catastrophe. Nagpa siya ang mga dokaebi na si Bok Sun Lee ay nagpakita ng pagtutol sa pananaw ng kasalukuyang senaryo. Dahil dito ay nagsimula siyang lumiit ng lumiit. Nang tuluyan na siyang lumiit ay tumingin siya kay Dokya at tinanong kung maaari ba siyang buhatin ito. Ngunit sinabi ni Dokya na kailangan muna niyang magsuot ng damit. Sa kanilang likuran ay nagngingit-ngit sa galit ang mga kalaban. Sumisigaw ang mga ito na pinatay nila ang kanilang pinuno. Dahil dito ay sabay-sabay silang sumugod upang pigilan si Dokya. Bago pa man sila tuluyang makalapit ay agad na ginamit ni Dokya ang The Way of the Wind. Nagpakawala siya ng napakalakas na bagzo ng hangin na tumama sa mga kalaban at itinulak ang mga ito palayo. Kasunod nito ay nakatanggap siya ng isang abiso. Nakatanggap siya ng level 2 scenario penalty. Agad niyang sinuri ang natitira niyang oras. 10 minuto na lamang ang nalalabi para sa kakayahang mula sa bookmarked skill, habang 5 minuto na lamang ang natitira bago tuluyang magsimula ang parusa. Nangangahulugan itong kailangan niyang makaalis sa kagubatang iyon bago pa maubos ang natitirang oras. Kasabay nito ay lumabas ang isa pang abiso. Kailangan niyang pumatay ng isang maliit na tao sa loob ng susunod na 5 minuto. Bago pa man sila tuluyang umalis ay biglang natigilan si Dokya nang makarinig siya ng isang mahinang tinig na nagsasabing isama rin siya. Agad siyang napalingon sa pinagmulan ng boses. Sa tabi ng bangkay ni Hajime Yamamoto ay may isang kulungan, at sa loob nito ay naroon si Asuka rin. Makalipas ang ilang sandali ay nagpatuloy si Dokya sa mabilis na pagtakbo sa loob ng kagubatan upang makatakas. Patuloy din siyang hinahabol ng mga kaaway na walang tigil sa pagsigaw na patayin na sila. Ayon sa mga ito, malapit na rin namang lumiit ang kanilang mga katawan kaya sila na ang bahala sa lahat ng magiging maliliit na tao. Ang mahalaga raw ay maipaghiganti nila ang pagkamatay ng kanilang pinuno. Napamura na lamang si Dokya habang patuloy na tumatakbo. Para sa kanya ay napakadelikado ng sitwasyon at wala silang pagkakataong huminto. Ngunit bigla siyang natigilan. Naramdaman niya ang kakaibang panginginig ng buong paligid. Isang nakakatakot na presensya ang biglang bumalot sa kagubatan at tila binabago nito ang mismong anyo ng lugar. Nagtaka si Dokya kung may gumagamit ba ng isang espesyal na kakayahan upang magawa ang ganitong bagay. Sa sandaling iyon ay biglang napasigaw si Asuka rin. Binalaan niya silang mag-ingat dahil sumapit na ang gabi. Doon biglang naalala ni Dokya ang isang mahalagang impormasyon. Walang sino man ang pumapasok sa kagubatan ng Peaceland kapag tuluyan ng lumubog ang araw. Habang patuloy na humahabol ang mga kaaway ay isa sa mga ito ang biglang hinayla ng kung anong nilalang mula sa kailaliman ng dilim. Sa pagsapit ng gabi, ang kagubatan ng Peaceland ay nagiging isang napakalaking labirinto.
Ang buong kagubatan ay tila buhay na nilalang at ang mga daanan nito ay mistulang mga bituka ng isang napakalaking halimaw. Dahil dito ay napamura na lamang si Dokya. Wala ni isang tala sa TWSA na nagsasaad kung paano makatakas mula sa kagubatan ng Pisland sa oras na sumapit ang gabi. Ngunit agad na itinuro ni Asuka Ren ang isang direksyon. Inutusan niya si Dokya na lumiko at tumakbo patungo sa kanang bahagi. Walang pag-aalinlangang sumunod si Dokya at mabilis na tumakbo sa direksyong itinuro ni Asuka Ren. Habang tumatakbo ay nagtanong si Bok Sun-lee kay Asuka Ren kung alam ba nito ang daan palabas ng kagubatan. Nag-alinlangan sandali si Asuka Ren bago sumagot. Sinabi niyang kabisado niya ang kagubatang iyon. Natuwa si Bok Sun-lee nang marinig iyon at sinabi niyang sigurado siyang mayroon itong isang espesyal na skill na tumutulong sa kanya upang madaling makapaglakbay sa loob ng kagubatan. Bahagyang nag-atubili si Asuka Ren, ngunit tumanggo rin siya at sinabing tama iyon. Sa sandaling iyon ay may biglang naalala si Dokya. Ayon sa nakasaad sa TWSA, ang pinakaunang taong kailangan niyang hanapin sa Pisland ay walang iba kundi si Asuka Ren. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.